Paano mag-car wash? Ano sa dito ba Sino maglilinis? Ako. Walang tao. Self-service. Walang mga staff dyan. Meron. Yung taga-bukas ng other chip. Hello guys! Tara, samahan nyo kami sa ating self-service car wash dito sa Canada. So, eto, papasok na tayo guys. Hanap tayo ng pwesto at ayan, ay nilalabas na yung mga rugs at isasampay dito. Katulad din ng mga ginagawa nakikita natin sa Philippines kung paano gawin. Pero dito ay tayo na ang gagawa. At kung paano tayo magbabayad ay maghuhulog tayo ng coins dito sa machine na yan. Pati yan! Please come again. May oras. So, nag-take over muna ako guys after ng rinsing dito sa pag-vacuum dahil feeling ko mas mabilis ako mag-vacuum. Dahil guys, ang $2 ay dapat hanggang 2 minutes lamang at matatapos na yan. So, kailangan talaga mabilis ang galawan dito guys. At ang bawat galaw dito ay $2. So, pag nag-rinse, $2, vacuum, $2. Illusion ko na lang pala yun. Ayan nga guys, natapos ang aking 2 minutes sa pag-vacuum pero mukhang magte-take 2 ako para sa ibang parts. Kasama pala namin dito yung aking brother-in-law at ang kanyang mga anak para ma-experience nila ang pagka-car wash dito sa Canada habang nagbabakasyon sila. O ayan, may pa-video din ang aking brother-in-law sa kanyang anak. Syempre, memories yan habang nagbabakasyon sila dito sa Canada. Experience din yan. At ito nga, ayan, buti may dala kaming sariling sponge para ma-dry yan. Pero yung pagdadry nito ay gagawin namin sa labas mamaya dahil hindi pwede magstay dyan para mag-dry. Kailangan sa labas. Ito na kami guys. Experience. It was good. Car washing. It was fun then. I would recommend it. Sa US, Ano? I would hindi pwede magano. Hindi, sa bahay lang kami pero hindi pwede magbasa sa ano. Sa garahe. Sa may street.
Oo. Pwede Street magpasa? parking. Oo. Ganon din yung kalaali ng kapitbahay ng friend ko. It's fun. Kaya I would try it again. sa garage na gano'n kami, yung ano lahat, balde-balde. Yung dapat yung parang... Bawal sa street? Di ba yung sa ano sa Philippines sa market yung naglilinis ng walang basa? Tama ba? Yung sa parking? Di ba may mga nagpapaganon? Sunog pala ako. Ha? Sunog na pala ako. Sunog ka na? May sunod. Yung tsura ko. Timitin Saan po. mo nakita? Yan sa ano. Saan? May video si Lolo Jim. Grabe. Ito din. Ako din eh. Hi guys! Welcome back to Jill in Can. So for today's video, ito nga ay medyo fresh ang ating look dahil today ay Sunday at medyo nakapagpahinga tayo guys. At ngayon nga ay tignan nyo ang weather, napakaganda. At wala rin siyang masyadong hangin actually, pero ano siya, hindi siya mainit. Tapos may mga lumilipad-lipad na. So, nandito ko ngayon at ngayon ay 9:22 PM na. Maya-maya ay magsa-sunset na yan, guys. So, habulin natin ang araw habang maliwaliwanag pa. At dahil nga, syempre, may katahimikan dito sa labas. Ayan. So, kaysa sa loob ng bahay namin, wala akong mapwestuhan. So, abangan natin paano kaya pag winter, no? Saan kaya ako sa loob ng bahay? Ayan. So, ngayon, guys, ay... gusto kong i-share sa inyo guys yung napansin ko lang dito sa Canada, no, na talagang yung bawat oras ay napakahalaga dito. Napansin ko lalo na sa work na talagang sabi sa amin kung darating kayo ng work, kailangan 5 to 10 minutes before the time or just before your time, pero hindi yung like lampas ng mga 5 or more than 5 minutes, no. So talagang napakahalaga. Tsaka pati yung sweldo kasi dito per ora. So, hindi katulad sa Philippines na per day yung sweldo. At napansin ko din na katulad nga nung car wash, diba, na $2, 2 minutes agad. So, 2 minutes lang. So, talagang mabilis, no? At dito nga, ang trabaho dito, talagang minsan madali lang yung work natin. Depende sa nature of work ninyo. Kung madali o mahirap. So, dalawa yung work ko. Yung isa nga ay disability support worker. Para sa akin, madali lang siya. Parang very natural naman yun na sasamahan mo lang yung bata and iiwasan mo lang yung mga trigger points niya or kung paano mo ma-prevent yun or kung dumating man yung mga trigger sa kanya, ano yung gagawin, mga ganon. So, pero most of the time talaga ay magiging company ka lang nung bata or mag-assist ka lang or magpi-play, ganon. So, depende. Pero yung isang work ko naman ay physical siya since nasa gym yun at kailangan mo talagang physical din actually yung yung pagiging support worker since kasama ka sa mga activities katulad ng swimming. Ako yan dahil summer camp naman yon. So iba-iba din yon. So summer camp kasi itong work ko. So yung mga summer activities talaga. Ayun. Pero like yung mga lesson plan kung anong activities ay naka-plan na yon. So kami na lang bahala i-execute yon sa team namin or kung kaya ba ng bata, kung hindi naman kaya edi iba activities. So pero yung sa gym naman ay talaga maglilinis ka, mag-welcome ka ng mga dumadating, mag-check-in ka sa computer ng mga ganon. So depende, no, actually madami siyang work na yun eh. Pero para sa akin simple lang siya, parang mga crew or staff lang yung mga work na yon. Ang mahirap lang kasi doon ay konti lang yung staff doon. So, minsan yung mag-asawa na owner, tapos and me. Ayan, so may time kami, 3 kaming staff doon, pero nagro-rotate kami by schedule. So, dahil nga per hour dito yung oras guys, or yung sweldo natin, ay talagang napakahalaga ng bawat minuto. At yung napansin ko kasi guys dito talagang yung per oras natin, no, talagang dapat meron tayong ginagawa, hindi pwedeng wala. Nakita ko din yun sa mga iba kong co-workers na hindi na sila kailangang i-remind ng team lead namin. Although syempre minsan may mga reminder pero most of the time hindi, makikita mo na lang pag wala na yung inaalagaan nila or binabantayan, kusa na silang nagliligpit ng mga kalat, mga ganon. Kasi yun naman sinabi sa amin na if you have nothing to do, just on the orientation pa lang sinabi na agad sa amin ano yung mga expectations. Example,
wala na kayong gagawin, you have nothing to do, kasi syempre baka yung alaga mo din umuwi na ng mas maaga. So ano yung pwede mong gawin? So maglinis, ganyan. So lahat naman tao dito, kahit naman supervisor or ano pa yung program head pa yon. So minsan on call din sila kung ano yung ginagawa namin. Sila rin yung dapat minsan kung kailangan ng assistance, kailangan nandun din sila at gagawin din nila yon. So ganun dito guys, no, sinasabi nga ng mga nakikita natin sa mga reels, sa mga TikTok gano'n, na yung mga supervisor dito, even the heads, ay kung ano yung ginagawa ng mas mababang staff, pantay lang yung ginagawa, no. Ganon din yung owner ng aking kids gym, no. Sila nga yung talagang nag-i-initiate na maglinis ng CR. Hindi nila kami pinapaglinis noon unless lang papatanggalin lang yung mga trash doon, pero yung paglilinis talaga magkukuskus noon, hindi, sila talaga yung naglilinis noon. Tapos yung mga major na paglilinis sila, or meron silang cleaner na naka-assign. So dito guys, kung ano yung work na naka-assign sa'yo, ano yung expected na gagawin mo, yun lang yung talagang gagawin mo. Kaya nga sinabi ko na parang madali, kasi parang hindi ka magtataka, mag-iisip, ano kayang gagawin ko ngayon, ano kayang gagawin ngayon. So parang hindi ka magtatanong-tanong sa isip mo na, ano kayang gagawin ko ngayon, ganyan. So alam mo na kung ano yung mga dapat mong gawin kapag nasa work ka. Kasi on the orientation, or yun, sasabihin na talaga sa'yo, ano yung mga dapat mong gawin dito. At ayun nga, hindi katulad sa Philippines, na alala ko din na sa call center, nung nakapag-work ako doon, yung merong 15-minute break. So, minsan nagnanap ako noon. Pagkatapos noon, may lunch break pa. 1 hour yun. Pagkatapos ng lunch break, bago mag-uwian, meron pa kayong 15-minute break ulit. So, may pa-snack pa doon minsan, no? So, dito walang ganon, unless depende siguro sa company nyo. But for my experience, guys, wala kaming break talaga na official na ganon. So, pag 12 o'clock, syempre, kung kakain na yung kasama namin, kasabay namin yung mga bata, kung kakain sila. Kung hindi sila kakain at palakad-lakad sila forever, naglalakad sila forever. So, gagawin ko ay ganon din. So, kakain ako minsan, meron akong bag na maliit, doon ako may kakain ako ng chips, ganyan. So, or may apple ako na naka-slice. So, yun yung kinakain ko habang kasama ko siya. Ayan, para, kasi minsan, ano sila, galaw lang, lakad lang sila ng lakad, diba? So, sinusundan ko lang yun. Ayun nga guys, so kung ano ba yung experience nyo dito sa pag-work, no? Kasi syempre, medyo matagal akong hindi nakapag-work back in the Philippines. Ang last ko ay yung call center na nag-work ako noon. Pero yung ang mga other jobs na yun, hindi talaga nakapag-work. So parang hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakapansin na ganito yung work manner of yung working dito sa Canada, or talagang ganun din anywhere. So I think siguro lalo na kung sa Japan, masyadong talagang by the minute yung pag-work ng mga tao doon. Dito din naman talagang katulad nun, halimbawa aalis kami dahil nga marami kaming mga outdoor activities. So sasabihin namin sa bata, or sasabihin sa amin na by 10:30 aalis na tayo dito. Dapat by 10:35 nandun na tayo sa bus stop. So, sasabihin namin 5 more minutes. So, yung mga bata din, natututo din sila na mag-value ng time nila dito, since nga by the minute talaga. At yun, so kailangan naming sundin yung oras na yun, or else, pag hindi namin naabutan yung bus doon, ang mangyayari, madidelay yung aming travel. Syempre, hindi natin alam kung 15 minutes pa susunod yung darating na bus, or 5-10 minutes, ganyan. So, hindi natin alam. Depende sa time. At dahil doon sa na-miss nating bus, syempre, yung activity natin madidelay. Kasi lalo na mag-commute dito, matagal, mga 40 minutes yung travel time. More than 40 minutes, kahit malapit lang yun if may car. Pero since nagta-travel tayo, so laging patagal yung travel time. So, pagdating natin sa venue, kung anong oras tayo dumating doon, mag-i-start na yun. At sasabihin din sa amin, 12:15, dapat nandun na tayo sa tapos na. So, by 12:14, sinasabi namin sa mga bata, last 4 minutes, 3 minutes, talagang by the minute, nire-remind sila. Tapos, pagdating doon, yun nga, kung ano oras kami dapat na nasa bus stop, nandoon na kami. Kasi nga, para din yung bus. Kasi syempre, yung oras ng uwian nila,
kailangan nandoon na rin kami bago dumating yung mga parents na susundo. So, ganyan. At saka pag uwian din, yun. So, hindi mo naman kailangan magstay ng matagal para magpa-impress or something, no? So, kung uwian mo na, uwi ka na. Tapos, kung wala kang ginagawa, yun, kailangan may gagawin ka kasi nga, paid by the hour dito, guys. So, kami nga, yun, nabanggit ko na nga yung lunch break, no? So, yung lunch break pala namin, yun, doon sa, wala naman talaga siyang paid kasi yung lunch break namin eh. So, parang wala talagang official na lunch break. Pero doon sa isa din, ganun din sa kids gym. So, if you can eat 15 to 20 minutes, okay na yon, ganyan. So, wala talagang official na sinasabing 1 hour break. So, kung may 1 hour break yun. Pero actually kasi, they need that yung staff nun during those times talaga. So, talagang kino-cover lang nila yung pag nag-break ka ng mga ganon habang kumakain ka, kino-cover lang nila yung mga dapat mong gawin. Ayan. So, kaya, ang ganda rin na meron ka talagang ginagawa dito. At saka yung oras mo, yun nga, pag uwi mo din, although sinabi ko na madali lang yung mga work dito, depende sa nature ng work mo katulad sa akin, kasi naka-specific na kung ano yung work mo. Pero, talagang, yung oras mo, talagang gamit na gamit mo yung oras mo. So, yung naalala ko nung nasa Philippines pa, may friend ako nag-work sa Makati. Pag sinabi kong, uy, dadaan ako dyan, sasabihin niya, sige, baba tayo, meet kita sa baba. So, mga ganon pwede, no? Pero dito, hindi ko alam. Meron din naman, pwede rin naman, I guess. Pero depende kasi you need, yung work responsibility mo, kailangan mong ipasa sa iba. Kasi nga, yung na-assignment mo, talagang para sa'yo lang yun, nakatutok lang yun para sa'yo. Or else, you will ask somebody to cover up for you. Pero, that should not be the case, no? Na dapat ikaw talaga yun by that minute na yun. Ayun. So, yun yung mga nakita ko lang na difference from the Philippines at dito sa Canada. Well, share nyo naman, guys, kung ano yung experience nyo. Since I have very limited experience back in the Philippines working, no? So, yung working na nasa talagang office na ganyan. So, siguro yun lang yung sa nag-call center ako. Pero yung other than that ay wala eh. Ayun guys. So, gusto kong marinig yung mga yung mabasa yung mga comments nyo below. Ano yung experience nyo? Ano ba yung difference talaga dito na pag-work sa Canada? Especially, yun nga, by the hour ang bayad sa atin dito. Pero ang maganda dyan guys, no, kahit by the hour, hindi sila yung parang, yung bayad ko sa iyo, ganito ganyan. Wala kang maririnig na ganon or feeling na para bang may utang na loob ka dahil ito yung binabayad sa'yo. Yan. So, walang ganon. Okay, share ko pala one time, no, doon sa kids gym. So, since parang wala naman tao, tas parang nagawa ko na lahat talagang gagawin. Umupo lang ako doon. Tapos maya, after a few minutes, try ko lang nga umupo. So, after a few minutes, lumapit sa akin yung aking manager or the owner. Sabi niya, Jill, can you do this? Ganyan. So, sinabi lang niya kung pwede kong gawin to. Pero hindi niya sinabi, kung wala kang ginagawa, gawin mo to. So, hindi niya sinabing ganun. But sinabi lang niya na, can you do this? So, sinabi niya directly kung ano yung gagawin ko ngayon. So, yan. So, direct sila dito kung ano yung mga pwede mong gawin. So, hindi yung pwedeng, baka wala kang ginagawa, pwede mo itong gawin. So, yung gano'n, hindi katulad sa Philippines yung gano'n. Pero, I think, very direct sila dito and they value the time. No, syempre, sila din, alam din nila yung value ng time nila. And we respect each other's time dito. So, yun yung isa siguro na natutunan ko dito na talagang i-value yung time. So, yun lang guys. At kung meron pa kayong gustong i-share tungkol sa experience dito sa pag-work, especially siguro yung mga freelance workers, diba? Yung mga, sabi natin mga plumber, yung mga on the job, no? Yung mga nagta-travel sila din, pero maganda sa kanila, minsan nagta-travel pa lang sila, bayad na yung oras sila kasi ang mahal ng mga bayad sa kanila dito guys, no? Yung papunta pa lang sila, nag-start na mag-count yung hour nila ng bayad. So, kung interested kayo sa mga ganong jobs, naku, maganda yan dito guys. So, yung mga skills nyo talaga i-enhance nyo. So, pagdating nyo dito, matarget nyo ano yung mga pwede nyo mga applyan na magiging maganda para sa paninirahan nyo dito sa Canada o yung mga dreams nyo dito sa Canada. Yun lang guys, and thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Bye!